Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Avatar The Last Airbender. Halina't simulan na natin. Noong unang panahon, ang apat na bansa, apoy, lupa, hangin, at tubig, ay namuhay ng magkakasama sa kapayapaan at pagkakaisa. Ang mga taong may kakayahang kontrolin ang kanilang elemento ay lubos na iginagalang. Sa kanilang lahat, may isang natatanging tao na kilala bilang Avatar. Ngunit mahigit 100 taon na ang nakalipas, biglang nawala ang Avatar. Dahil wala siya, nawala rin ang balanse ng mundo. Nagkaroon ng alitan ng apat na bansa at sumiklab ang digmaan. Sinamantala ng bansang apoy ang pagkawala ng Avatar at lalo silang naging makapangyarihan. Gumamit ang kanilang pinuno ng mga makabagong makina upang bumuo ng isang napakalakas na hukbo at planuhin ang pananakop sa tatlong natitirang bansa. Dahil wala ang Avatar upang pumihil sa kanila, walang humahadlang sa kanilang mga plano. Sa sumunod na eksena, makikita natin ang isang maliit na nayo ng tribo ng tubig sa nagyayelong timog. Magkapatid sina Sokka at Katara na nangangaso dahil walang tumutubong pagkain sa malamig na lupain, kaya umaasa sila sa pangangaso upang mabuhay. Mula sa kanilang pag-uusap, nalaman nating ang kanilang ama ay isang sundalong nakikipaglaban sa bansang apoy, habang ang kanilang ina naman ay nahuli at napatay ng mga sundalo ng bansang apoy. Habang naghahanap ng makakain, may napansin sina Sokka at Katara na kumikislap sa ilalim ng yelo. Inakala nilang isa itong isda kaya binasag nila ang yelo. Ngunit sa halip, isang napakalaking bowl ang yelo ang lumitaw. Nagulat sila at umurong nang biglang mabiyak ang bowl ang yelo at isang maliwanag na sinag ng liwanag ang sumiklab paitaas sa kalangitan. Sa malayong bahagi ng karagatan, nakita ni Prinsipe Zuko ng bansang apoy ang liwanag habang naglalayag sa kain ng kanyang barko. Pagbalik sa lugar ng pangyayari, natuklasan ni Sokka at Katara ang isang malalim na hukay na nabuo dahil sa nabasag na yelo. Sa gitna nito ay natagpuan nila ang isang walang malay na batang lalaki kasama ang isang kakaibang hayop. Dinala nila ang dalawa pabalik sa kanilang nayon. Nang magising ang bata, nalaman ni Katara na ang pangalan niya ay Aang. Ipinaliwanag niyang na tumakas siya mula sa kanilang tahanan at naabutan ng bagyo, dahilan upang mapadpad siya roon. Nais na niyang umuwi dahil tiyak na nag-aalala na ang kanyang mga kababayan. Biglang dumating si Prinsipe Zuko kasama ang kanyang mga sundalo at nagsimulang hulihin ang mga tao sa nayon. Sinabihan ni Sokka sina Katara at Aang na magtago, ngunit natagpuan pa rin ng mga sundalo si Aang at dinala siya sa harap ni Zuko. Kakaiba ang itsura ni Aang kumpara sa ibang bata, lalo na dahil sa natatanging marka sa kanyang ulo. Inutusan siya ni Zuko na sumama sa kanya at nagbantang papatayin ang lahat sa nayon kung tatanggi siya. Upang maprotektahan ang iba, pumayag si Aang na sumama kapalit ng pangakong walang masasaktan. Sa barko ni Zuko, nagpa siya ang kanyang tiyuhin na subukan si Aang. Naglagay siya ng isang kandila, isang bato, at tubig sa harap nito. Laking gulat nila nang sabay-sabay na tumugon ang tatlong elemento kay Aang. Doon nila napagtanto na kaya niyang kontrolin ang higit sa isang elemento. Siya nga ang Avatar. Ibinunyag ni Zuko na ipinatapon siya ng kanyang ama at ipinag-utos na huwag bumalik hanggat hindi niya natatagpuan ang Avatar dahil tanging ang Avatar lamang ang may kakayahang pigilan ang pananakop ng bansang apoy. Binalaan ni Zuko si Aang na huwag nang mag-isip pang tumakas dahil mahigpit ang pagbabantay sa barko. Ngunit nakaramdam si Aang ng pagtataksil, lalo na't nangako ang tiyuhin ni Zuko na palalayain siya. Gamit ang kanyang kapangyarihan, mabilis niyang natalo ang mga bantay at nakatakas. Binuksan niya ang mga pakpak ng kanyang tungkod at lumipad sa himpapawid. Nagtungo siya sa isang kalapit na bundok na natatakpan ng yelo kung saan naghihintay na sina Sokka at Katara kasama ang kanyang kakaibang kasamang hayop. Sinabi ng kanilang lola na si Aang ang Avatar kaya dumating sila upang iligtas siya. Iminungkahi ni Aang na bumalik sila sa kanilang nayon, ngunit tumanggi sina Sokka at Katara na iwan siya. Sa halip, nagpasya silang samahan siya. Magkakasama silang naglakbay sakay ng lumilipad na hayop ni Aang patungo sa kanyang dating tahanan. Naglakbay sina Aang, Sokka, at Katara patungo sa isang mataas na pamayanang bundok na dating tahanan ng mga air nomad at ng mga mungheng nanirahan doon noong unang panahon. Masayang-masaya si Aang habang hinahanap ang kanyang mga dating kaibigan, ngunit walang tao sa buong lugar. Inakala niyang baka nasa bulwagang panalanginan ang lahat kaya nagtungo sila roon. Ngunit ang kanilang natagpuan ay nakakagimbal. Puno ng mga kalansay ang buong lugar. Tuluyang nabigla si Aang. Dahan-daang ipinaliwanag ni Katara ang katotohanan. Halos 100 taon siyang nakulong sa loob ng malaking tipak ng yelo.
Noong malaman ng bansang apoy na sa pamayanang iyon isisilang ang Avatar, sinalakay nila ito at pinatay ang lahat upang mapigilan ang Avatar bago pa ito maging banta sa kanila dahil nakapirmi siyang sa loob ng yelo, tumigil ang kanyang pagtanda. Noong una ay ayaw niya itong paniwalaan. Akala niya ay ilang araw lamang siyang nawala. Ngunit nang makita niya ang isang pamilyar na palawit sa isa sa mga kalansay, isang palawit na siya mismo ang gumawa para sa kanyang guro, napagtanto niya ang katotohanan. Dahil sa matinding kalungkutan, bumagsak ang kanyang damdamin at nagdulot ito ng malalakas na hangin sa paligid niya. Pagkaraan ng ilang sandali, kumalma rin siya. Bigla namang may isang batang lalaki na tumatakbo papunta sa kanila habang hinahabol ng mga sundalo ng bansang apoy. Nahuli ang bata dahil sa pagbato sa mga sundalo. Nang subukan ni Aang, Sokka, at Katara na tulungan siya, nahuli rin sila. Dinala silang lahat sa nayon ng bata, na bahagi ng kaharian ng lupa. Masayang nakita ng ama ng bata na ligtas ang kanyang anak, ngunit nagtaka siyang kung bakit namumuhay silang parang mga alipin sa ilalim ng bansang apoy gayong kaya naman nilang gamitin ang lupa upang lumaban. Ipinaliwanag ng ama ng bata na minsan na silang lumaban at madali nilang natalo ang mga sundalo. Ngunit nang bumalik ang mga ito, may dala na silang makapangyarihang mga makina at nagawa nilang bihagan ang buong nayon. Pagkarinig nito, hinikayat niyang ang lahat na magkaisa muli at ipaglaban ang kanilang kalayaan. Ibinunyag pa niya na siya ang Avatar. Noong una ay hindi siya pinaniwalaan ng mga sundalo dahil ayon sa propesya, ang Avatar ay isang airbender mula sa mga air nomad. Upang patunayan ito, ipinakita niyang ang kanyang kakayahang kontrolin ang hangin sa harap ng lahat. Nang makumbinsi ang mga tao, muling nagkaroon sila ng pag-asa. Sinalakay ng mga sundalo si Aang, ngunit sa pagkakataong ito ay nakipaglaban na rin ang mga mamamayan. Sama-sama nilang napaalis ang mga sundalo ng bansang apoy mula sa kanilang nayon. Labis ang tuwa ng mga tao dahil naniniwala silang bumalik na ang kanilang tagapagligtas. Ipinakita nila kay Aang ang isang napakalaking rebulto at ipinaliwanag na ito ay isa sa kanyang mga nakaraang buhay. Paulit-ulit na isinisilang ang Avatar upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng mga bansa, at marami nang naging buhay siyang bago ang kasalukuyan. Inaasahan ngayon ng lahat na protektahan sila ni Aang laban sa bansang apoy. Ngunit may isang mahalagang bagay siyang inamin. Hangin lamang ang kaya niyang kontrolin sa ngayon. Dahil ipinanganak siya sa mga air nomad, iyon lamang ang elementong lubos niyang natutuhan. Nang tanungin ni Katara kung bakit hindi pa niya kayang kontrolin ang iba pang elemento, ibinahagi ni Aang ang kanyang nakaraan. Noong ipinaalam ng kanyang guro na siya ang Avatar, nagsimulang iba ang pagtrato sa kanya ng lahat ng monghe. Sa halip na ituring siyang karaniwang bata, yumuyuko sila sa kanya bilang paggalang. Sinabi rin ng kanyang guro na hindi na siya magkakaroon ng normal na buhay. Walang karaniwang pagkakaibigan, walang simpleng pamilya, at walang ordinaryong kaligayahan dahil ang pagiging Avatar ay nangangailangan ng matinding sakripisyo. Hindi pa handa si Aang natanggapin ang ganoong responsibilidad. Dahil sa takot at pagkalito, tumakas siya mula sa kanilang pamayanan. Habang tumatakas, inabutan siya ng malakas na bagyo at napadpad siya sa karagatan kung saan siya nanatiling nakakulong sa loob ng yelo sa loob ng 100 taon hanggang sa matagpuan siya ni Sokka at Katara. Matapos marinig ang kanyang kwento, nagpasya sina Sokka at Katara na tulungan siyang matutuhan ang natitirang 3 elemento. Plano nilang dalhin siya sa iba't ibang guro sa 3 bansa upang matuto siya at maging ganap na Avatar na kailangan ng mundo. Sinabi ni Aang kay Katara na nais niyang matutuhan muna ang waterbending dahil ayon sa tamang pagkakasunod-sunod, tubig ang kasunod ng hangin. Dahil dito, nagpasya sina Katara at Sokka na dalhin si Aang sa Northern Water Tribe, kung saan may mahuhusay na guro na maaaring magsanay sa kanya. Habang naglalakbay sila, sinimulan din ni Katara na turuan si Aang ng waterbending. Bilang miyembro ng tribo ng tubig, mayroon siyang pangunahing kaalaman sa pagkontrol ng tubig kahit siya mismo ay nag-aaral pa rin. Sa kanilang paglalakbay, biglang nagkaroon ng pangitain si Aang na nagsasabing dapat siyang pumunta sa isang kalapit na air temple. Naniniwala siyang makakahanap siya roon ng mga sagot sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa isang espiritu, at marahil ay sa isang dragon. Ngunit mariing tumutol sina Sokka at Katara. Alam nilang hinahabol na sila ng mga sundalo ng bansang apoy at kahit isang maliit na pagkakamali lamang ay maaaring maglagay sa kanilang lahat sa malaking panganib. Samantala, nahihirapan si Aang na kontrolin ang tubig dahil patuloy siyang ginugulo ng masasakit na alaala ng nakaraan. Dahil hindi siya makapag-focus, nagpasya siyang sundan ng kanyang pangitain at nagtungo sa air temple sakay ng kanyang lumilipad na hayop.
Pagdating niya sa tuktok ng bundok, natuklasan niyang winasak na ng bansang apoy ang templo. Wala nang natitirang tao roon hanggang sa biglang lumitaw ang isang monghe at lumapit sa kanya. Nakilala ng monghe si Ang bilang avatar at tunay na natuwa nang makita siya. Sinabi nito kay Ang na hindi lahat ay nawasak at may mahahalagang bagay pa ring ligtas sa loob ng templo, dahil nagtitiwala siya rito. Sinundan ni Ang monghe papunta sa isang lihim na silid na puno ng mga rebulto ng kanyang mga nakaraang buhay, mga paalala na ang avatar ay paulit-ulit na muling isinisilang. Ngunit isa pala itong bitag. Biglang pinalibutan ng mga sundalo ng bansang apoy si Ang at hinuli siya. Pinagtaksilan siya ng monghe at lihim na nakikipagtulungan sa kanila. Itinali ng mga sundalo si Ang dahil natatakot silang gamitin niya ang kanyang kapangyarihan upang makatakas. Nabunyag na sa pagkakataong ito, hindi si Prinsipe Zuko ang nag-utos sa paghuli kay Ang kundi isang commander ng bansang apoy. Nais ng commander na mahuli ang avatar bago pa si Zuko at iharap ito sa Fire Lord. Magkaribal kasi siya at si Zuko. Kung si Zuko ang unang magtatagumpay, maaari itong maging susunod na pinuno. Natatakot ang commander na mawala ng kapangyarihan o maging ng kanyang buhay. Bago pa man mailayo ng commander si Ang, isang misteryosong mandirigmang nakasuot ng maskara ang sumalakay sa mga bantay at pinalaya siya. Magkasama nilang nilabanan ang mga sundalo at sinubukang makatakas. Ngunit habang nagaganap ang labanan, napansin ni Ang na napapalibutan na ang mandirigmang nakamaskara at nahihirapan na itong lumaban. Tumanggi si Ang na iwan siya. Bumalik siya sa gitna ng laban at ginamit ang kanyang airbending upang talunin ang mga sundalo at iligtas ang misteryosong mandirigma. Pagkatapos ng labanan, nawalan ng malay ang mandirigma. Nang alisin ni Ang maskara nito, laking gulat niya nang makita na si Prinsipe Zuko pala iyon. Lihim pala siyang iniligtas ni Zuko, hindi upang tulungan siya kundi upang siya mismo ang makahuli sa avatar bago pa magawa iyon ng commander. Iniwan ni Ang si Zuko sa isang ligtas na lugar at tumakas. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Zuko sa kanyang barko kung saan naghihintay ang kanyang tiyuhin. Samantala, nalaman ng commander ng bansang apoy na si Zuko ang umatake sa kanyang mga tauhan at nagpalaya kay Ang. Isinumbong niya ito sa Fire Lord. Ngunit sa halip na parusahan si Zuko, sinabi ng Fire Lord sa commander na gawin ang lahat ng kinakailangan upang mahuli ang avatar, basta't walang mangyaring masama sa prinsipe. Kinagabihan, nagpahinga si Zuko sa kanyang silid matapos makipag-usap sa kanyang tiyuhin. Biglang nagkaroon ng pagtagas ng gas at isang napakalakas na pagsabog ang naganap sa kanyang silid, na naglagay sa kanyang buhay sa malaking panganib. Nakaligtas si Prinsipe Zuko sa pagsabog, ngunit naniwala ang commander ng bansang apoy, na lihim na nagplano ng pag-atake, na namatay na siya. Samantala, nakarating sina Ang, Katara, at Sokka sa Northern Water Tribe. Pagpasok nila sa kaharian, tila agad na nagustuhan ni Sokka at ng prinsesa ng tribo ng tubig ang isa't isa. Ipinakita ni Ang kanyang kakayahan sa airbending sa harap ng maestro ng waterbending, na nagpatunay na siya nga ang avatar. Sa ilalim ng paggabay ng maestro, nagsimulang matutunan ni Ang pagkontrol sa tubig. Isang araw habang nagsasanay sina Ang at Katara ng waterbending, biglang nagsimulang bumagsak ang abo mula sa langit, na ikinagulat ng lahat. Natuklasan ng commander ng bansang apoy ang lokasyon ni Ang at papalapit na siya sa Northern Water Tribe kasama ang napakalaking hukbo at maraming barkong pandigma. Plano niyang hulihin ang avatar at sakupin ang kaharian. Nang maunawaan ang panganib, tinanong ni Ang prinsesa kung may lugar kung saan siya maaaring magnilay at makipag-ugnayan sa daigdig ng mga espiritu upang makahanap ng paraan laban sa kaaway. Sinabi ng prinsesa na may isang lihim na kuwebo kung saan maaari siyang makapag-focus ng walang istorbo. Nagtungo roon sina Ang, Katara, Sokka, at ang prinsesa. Hindi nila alam na lihim na nakapasok si Zuko sa tribo matapos tunawin ang bahagi ng yelo at sinusundan sila. Sa loob ng kuweba, nagsimulang magnilay si Ang. Nang umalis ang iba, nanatili si Katara upang bantayan siya. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Zuko at sinubukang hulihin si Ang. Hinarang siya ni Katara at nagsimula ang isang matinding labanan. Gumamit si Zuko ng makapangyarihang firebending habang ipinagtatanggol naman ni Katara ang sarili gamit ang waterbending. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, natalo rin si Katara at natangay ni Zuko. Si Ang habang nasa malalim pa itong pagmumuni-muni. Sa daigdig ng mga espiritu, sa wakas ay nakatagpo ni Ang isang makapangyarihang dragon. Tinanong niya kung paano niya matatalo ang bansang apoy.
Ngunit sinabi ng dragon na nakakulong pa rin siya sa dalamhati ng pagkawala ng kanyang mga kababayan kaya hindi pa niya lubos na magamit ang kanyang tunay na kapangyarihan. Kailangan niyang bitawan ang sakit ng nakaraan at matutong kontrolin ang kanyang damdamin. Kapag nagawa niya iyon, saka lamang niya magagamit ang kanyang buong lakas at maibabalik ang balanse sa mundo. Naunawaan ni Ang na ang susi sa pagmaster ng kanyang kapangyarihan ay ang pagmaster muna sa kanyang emosyon. Nang magkamalay siya, natuklasan niyang nakatali siya. Nahuli na siya ni Zuko at sinubukan ni Ang na makatakas at muling nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan nilang dalawa. Nang malapit ng manig si Zuko, dumating si Katara at sinalakay siya. Nakulong si Zuko sa yelo at nagpakita ng awa si Ang at tinunaw ang bahagi ng yelo malapit sa mukha ni Zuko upang makahinga ito at mabuhay. Paglabas ni Ang at Katara, nakita nilang nasakop na ng bansang apoy ang tribo ng tubig at nagdudulot na ng kaguluhan sa buong lugar. Matapang na lumaban ang mga mandirigman ng tribo ng tubig. Pagsapit ng gabi, lalo silang lumakas dahil sa kapangyarihan ng buwan. Ngunit alam na ng commander ng bansang apoy ang lihim na ito. Pumasok siya sa isang banal na kuwebo kung saan may maliit na lawa na tinitirhan ng dalawang kumikislap na isda, ang mga espiritu ng buwan at karagatan. Hindi niya pinansin ang lahat ng babala. Hinuli niya ang isda na espiritu ng buwan at iniahon ito mula sa tubig, balak itong patayin upang pahiniin ang tribo ng tubig. Sinubukan siyang pigilan ng tiyuhin ni Zuko dahil alam nitong ang pagpatay sa espiritu ng buwan ay sisira sa balanse ng buong mundo. Ngunit tumanggi ang commander na makinig at pinatay ang isda. Nang makita ng tiyuhin ni Zuko ang pagkamatay ng espiritu ng buwan, napuno siya ng galit. Nagpakawala siya ng napakalalakas na apoy mula sa kanyang mga kamay. Natakot ang commander at agad na tumakas. Dahil wala na ang espiritu ng buwan, naging kulay pula ang buwan at nagulat ang lahat. Agad na naunawaan ng prinsesa ng tribo ng tubig ang nangyari at nagmadaling pumunta sa banal na kuweba kasama si Sokka. Nang makita niya ang walang buhay na isda, labis siyang nalungkot. Ipinaliwanag ng tiyuhin ni Zuko na may iisang paraan lamang upang maibalik ang balanse. May kailangang magsakripisyo ng sariling buhay upang maibalik ang espiritu ng buwan. Sinubukan ni Sokka na pigilan ang prinsesa dahil hindi niya matanggap na mawawala ito. Ngunit pinili ng prinsesa na ailay ang kanyang sarili. Ibinunyag niyang minsang iniligtas ng espiritu ng buwan ang kanyang buhay noong siya ay sanggol pa lamang, at ngayon ay panahon na upang suklian niya ang biyayang iyon. Lumakad siya papasok sa tubig at isinakripisyo ang kanyang buhay. Habang unti-unti siyang naglalaho, muling nabuhay ang espiritu ng buwan. Bumalik sa normal ang kulay ng buwan at naibalik ang balanse sa mundo. Sa sumunod na sandali, nagkaharap sina Prinsipe Zuko at ang commander ng bansang apoy. Nagsimula ang isang matinding labanan sa pagitan nila. Ngunit pinigilan sila ng tiyuhin ni Zuko at sinabing wala nang saysay ang paglalaban dahil nabigo na silang mahuli ang avatar. Nakinig si Zuko at nagsimula ng umalis. Hindi nagtagal, dumating ang mga mandirigma ng tribo ng tubig at tuluyang tinalo ang commander, na nagwakas sa kanyang banta. Samantala, patuloy pa ring nilalabanan ni Ang mga sundalo ng bansang apoy. Nakarating siya sa pasukan ng Northern Water Tribe at nakita ang napakaraming barkong pandigma na papalapit. Sa sandaling iyon, naalala niya ang sinabi ng dragon at sa wakas ay nagawa niyang kontrolin ang kanyang damdamin. Habang nakapokus siya, tumugon ang karagatan sa kanyang kapangyarihan. Napakalalaking alon ang umangat patungo sa langit, mas mataas pa kaysa sa pinakamataas na gusali sa tribo. Lubhang natakot ang mga sundalo ng bansang apoy. Nang makita nila ang napakalakas na puwersa ng kalikasan, agad silang sumuko. Maging ang mga sundalo sa mga barkong pandigma ay nawala ng pag-asang lumaban dahil alam nilang kapag pinakawalan ni ang mga alon, lahat sila ay mamamatay. Ngunit pinili ni ang awa. Dahan-dahan niyang ibinalik ang karagatan sa dati nitong anyo at iniligtas ang buhay ng lahat. Umatras ang bansang apoy at pansamantalang naibalik ang kapayapaan. Pagbalik ni Ang, yumuko sa kanya ang mga mamamayan ng tribo ng tubig bilang tanda ng paggalang. Sa wakas ay kinilala nila siya bilang kanilang tunay na tagapagtanggol. Sa huling eksena, nakita natin ang pinuno ng bansang apoy. Dismayado siya sa pagkamatay ng kanyang commander at sa kabiguan ng kanyang anak. Dahil dito, ipinagkatiwala niya ang bagong misyon sa kanyang anak na babae at inatasan itong hulihin ang avatar. Ibinunyag din niya na malapit nang dumaan ang isang makapangyarihang kometa malapit sa mundo, na magpapalakas ng husto sa kanilang kakayahan sa firebending. Sa tulong ng bagong kapangyarihang ito, plano nilang magsagawa ng panibagong pag-atake. Tinanggap ng prinsesa ang misyon ng may buong kumpiyansa,
Naniniwalang magtatagumpay siya kung saan nabigo ang kanyang kapatid.